Okay, good morning muli sa ating mga kapatiran at sa mga kasama sa page na ito. Gaya ng sabi ko, tapos na yung quarantine ko dito sa music room ng ating mga music team. Pero dahil sa 2 weeks kasi ako na nandito, 2 weeks na dito ako nagpipray, nag-worship, nagbabasa ng Bible, nagbabasa ng mga books. Kaya parang kumbaga na-establish ko dito yung ambience ng pakikipag-devotion ko sa Lord. Kaya parang mahirap umalis. Pag lumipat kasi ako ng lugar, it takes time para ma-establish ulit yon. At importante yon sa buhay natin bilang Kristiyano. Dapat mayroon tayong lugar na kung saan na-establish natin yung nandun yung ambience of pakikipag-devotion sa Lord. At gaya ng sinabi ko rin nung prayer meeting noong Friday ay kailangan natin ng mag-participate sa intercession bagamat hindi tayo tinawag ng Lord as an intercessor. Yung importance of prayer partner, talakay natin yon, at yung importance of prayer company. Kapag wala itong tatlo na ito ay kulang ang ating spiritual life. As in, kulang talaga. Mahihirapan tayo in some areas kapag hindi tayo nag-involve sa intercession, walang prayer partner, at walang prayer company. Kasi kung hindi natin kailangan ito, bakit dinemand ng Bible na kailangan tayo na magkaroon ng time sa intercession? Bakit dinemand ng Bible? Bakit kailangan tayo magkaroon ng prayer partner? At bakit yung mga apostles, sila ay powerful na, pero meron pa rin silang prayer company? At dahil sa kanilang prayer company, ay mas nagkaroon sila ng boldness to preach at mas nagkaroon ng manifestation ang Holy Spirit sa kanilang ministry. So kung talagang wala yung tatlo na ito sa ating buhay, kukulangin talaga tayo sa ating spiritual life at maghahabol-habol tayo nang wala naman tayong nahahabol. Yun ang mahirap. Naghahabol ka sa isang bagay na hindi mo mahahabol kasi yung foundation ay hindi na-establish. At isa sa ating mga importanteng foundation as a believer ay yung prayer. Intercession, involves intercession, may prayer partner, at may prayer company. Para meron tayong spiritual covering at yung mga bagay na gusto nating makamtan at marating ay medyo mapapadali siya because of your prayer partner and your prayer company at saka yung pag-involve mo sa intercession. Na-share ko sa inyo yung nabasa kong senior ng isang student ko na yung pag ikaw ay tutulong sa panahong ikaw ay nangangailangan, sa tutulang hindi yun tulong, yun ay pagmamahal. Meron ba tayo nun? Kasi minsan inisip natin, bakit ako tutulong? Ako mismo kailangan ko. Bakit ako magpipray sa ibang tao? Kailangan ko ng prayer. Bakit kailangan kong gamitin yung faith ko sa pag-unlad ng aming church? Ako mismo kailangan ko yung faith ko sa finances ko. Kapag ikaw ay nag-sacrifice na mag-involve sa intercession, i-intercede mo ang kapatiran, i-intercede mo ang church, i-intercede mo ang mga nangangailangan na ikaw mismo may pangangailangan, then that is love. And love conquers all. Love is the greatest. Yan. Kung wala kayo niyan, yan ang dahilan kung bakit yung faith ninyo naghihingalo, yung faith ninyo nag-struggle, kasi wala yung love. And faith works by love. Yan. So sa Friday, in-invite ko kayo na mag-join kayo sa prayer meeting na sa ganun ay ma-establish yung intercession sa inyong buhay, ma-establish yung pagkakaroon ng tamang prayer partner at magkakaroon kayo ng prayer company. At salamat sa mga nag-attend ng prayer meeting nung Friday. So ang i-share ko sa inyo ngayon is about the anointing, which is ito yung nag-attract sa akin sa ministry nung nakita ko yung kung paano mag-operate ang anointing sa mga ministers na nakapag-influence sa akin.
Nung makita ko na sila ay hindi gaanong mataas ang pinag-aralan, ang mga iba ay ordinaryong tao talaga lamang sila, pero matindi silang mag-preach, matindi silang maglayhan sa mga tao. So, sabi ko, parang gusto ko yon. So yung anointing na ito ang siyang nag-attract sa akin kung bakit iniwan ko yung aking pag-aaral at nag-enroll ako sa Rhema. At habang nasa Rhema ako, patuloy kong nakikita yung manifestation ng anointing. At dahil doon ay hindi na ako umalis ng ministry simula noong 1993. Simula 1993 hanggang ngayon ay hindi na ako nawala sa ministry. May mga times na nagkakamali tayo, may mga times na may mga failures tayo, pero hindi ito ang siyang nagtulak sa akin para bumalik sa aking nakaraan. Hindi ito ang humila sa akin para tuluyan na akong bumalik sa aking buhay sa mundo. Dahil alam kong mas maganda ang buhay sa Panginoon na kung saan nararanasan mo ang anointing. Dahil pag nararanasan mo yung anointing na ito, may mga ma-accomplish ka sa buhay na beyond your physical capacity, beyond your mental capacity. At ako mismo mapapatunayan ko yan, na hindi ko kaya talaga mentally, hindi ko kaya physically, pero nag-excel ako sa mga bagay na yan. It is because of the anointing. Sa maraming bagay, akong maibibigay na testimony sa inyo na magpapatunay na mga bagay hindi ko kaya talaga gawin. But because of the anointing, nakayanan, at hindi lang sa nakayanan, nag-excel pa ako sa mga bagay na yan. So, yun ang magagawa ng anointing. Pero pag wala ito sa ating buhay, magiging limited tayo. Ang problema kapag limited tayo, so nadadagdagan yung edad natin bawat taon. Tumatanda tayo. Tumatanda tayo, yung mga bagay na gusto nating makamtan, tumatagal, nadadagdagan yung edad natin, hindi na-accomplish, pero yung mga gusto nating ma-accomplish kasi we are trying to accomplish them with our physical capacity. Okay? So, ang problema, hindi pa natutupad, no? Tumatagal yung katuparan ng mga gusto nating makamtan. Ang problema pero, nadadagdagan yung edad natin. Okay, pag nadadagdagan yung edad natin, at hindi maganda yung lifestyle natin, so syempre, nababawasan yung lakas natin. At saka, syempre, mayroon tayong, nakabingi yung manok dito. Tilawak ng tilawak. At saka syempre, meron tayong tinatawag na baka mapaso na tayo. Baka mapaso yung edad natin sa isang company. Baka mapaso yung edad natin sa kung saan yung gusto nating pag-exilan. So, yun ang problema. Kasi, hindi natin inuuna yung masigurado natin, matiyak natin sa ating buhay that the anointing is upon us, and the anointing there is in us, there is upon us. Hindi natin tinitiyak na nag-i-increase yung level nito. Kasi pag nag-increase yung level ng anointing sa ating buhay, mag-i-increase din yung mga accomplish natin. So ganito yan, yung mga accomplishment natin sa buhay ay nakadepende sa level ng anointing na nasa ating buhay. Kaya hindi ka pwedeng mag-target ng malaki-laking bagay ng anointing mo kukonti. Hindi pwede yon. Sa sasakyan lang kung kulang yung oil, hindi ka makakalayo. Hindi mo pwedeng, kahit gustong-gusto mo, kahit na alam mong puntahan, pero kung yung oil ng sasakyan mo ay nagbabawas, kulang siya, wala siya sa tamang level, mapapahamak ka lang kung pipilitin mo makapunta doon na kulang yung oil mo. Ngayon, ganun nangyayari sa believers. Alam nila kung paano pumunta doon sa tagumpay. Marami silang nabasa paano magtagumpay sa buhay. Alam nila. So, alam nila yung daan. Alam nila yung mga shortcuts na pumunta doon sa gusto nilang puntahan sa buhay na medyo mataas-taas na tagumpay. Ang problema, pinipilit natin makapunta doon na kulang yung anointing sa ating buhay.
Kaya tayo napapahamak. Kaya tayo na-stress, nadidepress, kaya tayo napapagod. Kasi pilit nating gustong puntahan, na alam naman nating puntahan, pero kulang yung anointing natin. Kulang yung oil na nasa ating buhay. Kaya kahit alam mong puntahan, hindi mo mapupuntahan kasi nga kulang ng oil. So, ang problema dyan, minsan sisisihin mo na ang Diyos, sisisihin mo na ang mga kapwa mo, sisisihin mo yung mga kasama mo sa church, sisisihin mo maging sarili mo, titingnan mo na yung mga pagkakamali mo, titingin ka na sa sarili mong pagkakamali, mamalitin mo na yung sarili mo. Pero ang problema lang talaga doon, limited ka lang kasi. Limited ka, hindi mo magawa, hindi mo marating, hindi mo makamtan yung medyo malaki-laking bagay na ini-aim mo kasi nga kulang yung anointing sa buhay mo. Kaya, ang dapat unang pagtuunan ng isang believer, kung talagang gusto yung maging matagumpay, kung talagang gusto yung maging successful, ang dapat niyang unahin muna ay yung kung paano tumaas yung level ng anointing sa kanyang buhay. Then everything will follow. Sa susunod na yung mga iba, unahin mo yung mga dapat unahin. Ganun ang dapat mong gawin. Huwag mong unahin yung mga dapat ay susunod lang sa'yo. Ang unahin mo, yung mga importante. Kung ikaw ay biyabiyahe, huwag mo nang unahin yung kung ano-ano kasi kung hindi kondisyon yung sasakyan, wala rin. So, unahin mo muna ang pagkondisyon doon sa sasakyan. Siguraduhin mo na ang mga langis ay okay. Siguraduhin mo na ang mga ilaw ay okay. Siguraduhin mo na lahat-lahat dapat ay kondisyon. Sa ating buhay ganon, siguraduhin mong kondisyon ang iyong personal, ang iyong Christian at spiritual life. Siguraduhin mong kondisyon ka bago ka magsimulang bumiyahe doon sa mga dreams mo, doon sa mga visions mo. Kasi kung hindi kondisyon yung spiritual life mo, mapapahiya ka, mauuwi ka sa kabiguan, mauuwi ka sa kahihiyan, at mas lalong bababa yung self-esteem mo. Yung confidence level mo mas bababa. So, ganyan ang nakikita kong nangyayari sa maraming Kristiyano, sa ating church at sa ibang churches. Hindi condition talaga yung kanilang Christian life. Kulang ng anointing pero pilit na gustong makamtan ang mga malalaking tagumpay na noon pa man ay pinapangarap nilang makamtan. So, failure. Maraming failure ang nararanasan tuloy ng mga believers. Okay? So, dito sa John chapter 15, ito ang liwanag, very basic ito. Sinabi ng Panginoon sa atin sa John chapter 15 na kailangan i-remind natin yung sarili natin lagi sa verse na ito. John chapter 15, tinan niyo yung verse 5. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Mahirap bang intindihin yun? Without me, you can do nothing. Yung word na nothing dyan, di naman yan talagang nothing na walang-wala ka. Kundi, without me, you are deficient. Without me, you are insufficient. So, feeling natin sa ating buhay lagi, deficient tayo, insufficient tayo. Bakit? Kasi, ginagawa natin yung isang bagay apart from Christ. Bakit natin nasasabing we are doing something apart from Christ? By not abiding in Him. By not abiding in His presence, by not abiding in His Word. Kapag hindi tayo naging faithful at committed sa ating devotion sa Lord, devotion sa Word, devotion sa prayer, kapag hindi natin ginagawa yon, then we are not abiding in Christ. And if we are not abiding in Christ, and we are doing something to accomplish, then we are trying to accomplish them without Christ. Pero sinabi ni Jesus Christ dito, without me, you are deficient. Without me, you are insufficient. Without me, you are limited. Yan. I-connect natin ito sa Philippians 4
4:13 kasi ang Philippians 4:13, syempre, dati nang sikat yan, kaya ginamit ni Stephen Curry para sumikat siya. Baliktad ang nasa isip ng tao. Sabi nila, pinasikat daw ni Steph Curry ang Philippians 4:13. Hindi. Sikat daw ang Philippians 4:13. Kaya nag-ride in siya. Philippians 4:13 ang nagpasikat kay Steph Curry. Hindi siya ang nagpasikat sa Philippians 4:13. Pero may misunderstanding at may kulang sa application nito sa buhay ng mga gustong-gusto nilang i-recite yung Philippians 4:13 at titingnan natin kung ano yung kulang na yon para maisaayos natin. Philippians 4:13, ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ. Ngayon, hindi natin talaga maintindihan ang ibig sabihin yan hanggat hindi natin malalaman kung ano yung word na Christ. Kasi akala natin Christ, parang apelyido lang kumbaga ni Jesus Christ. No? Jesus Christ. Siguro yung Christ, apelyido na Jesus. No? Pero hindi. Kasi yung word na Christ, ang Greek word niyan is Messiah. Messiah. Pag narinig niyo yung kanta na The Messiah, or kapag narinig niyo yung mga nagpipreach na The Messiah, yung Messiah, pag tinranslate mo sa English, Christ. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng Messiah? Ang ibig sabihin ng Messiah, in English, Christ, ibig sabihin ay the Anointed One. The Anointed One. Sa mga iba, binigyan nila ito ng mas maliwanag na meaning. Pag sinabing Christ, ibig sabihin the Anointed One or the yoke breaker. Yoke breaker at saka burden remover. Yoke breaker, burden remover. Yan ang ibig sabihin ng the Anointed One. Yan ang ibig sabihin ng Christ. So pag gagamitin natin yung meaning ng Christ at babasahin natin yung Philippians 4:19 sa meaning na yon, ganito ang ibig sabihin niya. I can do all things through the Anointed One. I can do all things through the yoke breaker. I can do all things through the burden remover who gives me strength or who gives me empowerment. Okay? I can do all things through the Anointed One who gives me an empowerment. O parang ganito, mas maliwanag. I can do all things through the Anointed One who gives me His anointing. Kasi ang ginagamit niya, na pang-break sa mga yoke, mga problema sa ating buhay, ang ginagamit niya para i-break ang mga yoke is His anointing. Kaya sa ibang salin, pag nabasa nila yung Christ, ang nilalagyan nila ng open and close parentheses, pag may word na Christ, ang nilalagay nila is the Anointed One and His anointing. Kaya yung shortcut nito, I can do all things through Christ, the Anointed One, and His anointing. Or, I can do all things through Christ, through the Anointed One, who gives me His anointing. So si Jesus Christ, the Anointed One, siya yung nagbibigay sa atin ng anointing so that we can do all things. And without me, Christ, the Anointed One, without me, sabi niya, you are limited, you are deficient, you are insufficient. Yan ang kahalagaan ng to abide with Him, to abide in Him through our devotion. So, yan ang dapat mo munang establish. Yan ang dapat mong unahin na talagang magiging faithful ka everyday. It is your devotion sa Panginoon. Your devotion with Jesus Christ, the Anointed One. So that His anointing will be imparted to you. And when His anointing is imparted to you,
then you can do all things. You can do all things not because you are reciting Philippians 4:13 that you can do all things through Christ. No, you can do all things because of the anointing imparted unto you. At yung anointing na i-impart sa'yo when you abide in Christ through your devotion sa Kanya every day or consistently. Ngayon, ang problema, hindi consistent yung ating devotion sa Kanya. Pag hindi consistent yung devotion sa Kanya, hindi tayo magiging anointed. At kapag hindi tayo naging anointed, hindi natin ma-accomplish yung mga dapat nating i-accomplish. At kung hindi natin na-accomplish, then mahina tayo, mababa ang ating self-esteem, mababa ang ating moral, mababa ang lahat-lahat. Kaya hindi tayo nakakalipad tulad ng isang agila kasi feeling natin sisiw tayo. Ganun talaga ang kauuwian. Kaya establish mo yung devotion mo sa Kanya at maging consistent ka to abide in Him. Because without Him, Christ, the Anointed One, and His anointing, you are limited, you are deficient, and you are insufficient. Ngayon, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 verse 21. Ito ang sabi niya. Now, He which establishes us with you in Christ, the Anointed One and His anointing, and has anointed us is God. Now He which establishes us with you in Christ, the Anointed One, and has anointed us is God. So ito'y plural. In-anoint na tayo. Ibig sabihin ganito, lahat ng lalapit sa Panginoon, mayroong pare-pares na level siyang ibinubuhos sa ating spiritual vessel na anointing. So ibig sabihin, lahat tayo anointed na. Meron siyang ipinahid na level of anointing na pare-parehas ang level niya na natatanggap ng lahat ng mga tatanggap sa Panginoon. Kahit sino pa yung kilala ninyong great preacher ngayon, nung siya unang lumapit sa Panginoon, yung level of anointing na natanggap niya, parehas lang din sa level of anointing na natanggap mo nung ikaw ay unang-unang tumanggap sa Panginoon. Pare-parehas ng level of anointing ang siyang natanggap natin at ang nagbigay yan sa atin ay ang Diyos nung tayo nakipag-isa kay Kristo, Christ, the Messiah, the Anointed One. Because nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, the Anointed One, so binigyan niya tayo ng pare-pares na level of anointing. And ang problema ganito, yung mga iba na tumanggap ng level of anointing na ito, na natiling ganun pa rin ang level after many years ang lumipas. Ang mga iba, nabawasan nga eh. Kaya hindi na nila feel na ligtas sila. Wala, alam niyo, yung anointing na ito, na ibinigay ng Lord sa atin, ito yung nagbibigay ng joy sa atin. Kaya nga may binabanggit si David na, restore unto me the joy of your salvation. Kasi yung salvation talaga, may kalakip na joy yan. At yung joy na yon, kaya nandoon yun, it is because of the Holy Spirit na ibinigay sa atin. Kaya may nabasa tayo sa Bible na yung kingdom of God, one of them is joy in the Holy Spirit. Yung kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So yung Holy Spirit na ito na nagbigay ng joy sa atin nung tayo naligtas, yun ay anointing. That anointing, the oil of joy, yung oil, the anointing, okay? Yung anointing na ito na binigay sa atin, no? Yung anointing na ito na binigay sa atin, pare-pares lang na level. Ang problema, ang iba na pa-increase nila. Ang iba na natili ang level na ganun lang, ang mga iba na bawasan.
Ngayon, idederek ko sa bawat isa sa inyo. Kumusta yung level ng anointing na yon na na-receive mo nung unang-una mong tinanggap ang Lord sa buhay mo? Yung level ng anointing na ba yun sa'yo na natanggap mo nung tinanggap mo si Kristo? Kumusta ang level ng anointing na yun? Nanatili ba yung level niya? Nag-increase ba siya? Or nabawasan? Kasi, kaya ko tinatanong yun kasi yung anointing na ito, doon nakasalalay yung joy natin. Kasi pwede kang maging masaya sa isang bagay na ipinapakita mong masaya ka, but deep inside, you're miserable. At ang katunayan, yung mga tawa, yung mga ngiti, importante yan ha. Importante yung tawa, importante yung ngiti. Pero madalas, doon itinatago ng mga tao yung kanilang pagkamiserable sa loob. Ayaw lang nilang malaman ng mga tao na miserable sila, kaya gumingiti, tumatawa, pero sa loob miserable. Yun ang ayaw kong mangyari sa bawat isa sa inyo. Yung miserable ka sa loob, pero ipinapakita mo parang masaya ka. Hanggang kailan ka tatagal sa ganong klaseng buhay? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kakaunti ang nakakatagal sa ganon. At ang kinauwian ng buhay nila nababaliw. So, kailangan natin talaga yung pure na joy, yung totoong joy. Bakit ko sinasabing kailangan natin yung pure joy? Ano yung kung bakit? Dahil ang sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, ang sabi niya, the joy of the Lord is our strength. Dito kasi nagmumula yung tunay na kalakasan. Para maging malakas kang lumaban sa buhay, malakas kang lumaban sa kahit anong hamon sa buhay, malakas kang lumaban sa kahit anong dumating sa buhay mo, malakas kang lumaban sa mga hamon na humahadlang sa pag-abot mo doon sa mga dreams mo sa buhay. Kung wala kang joy, wala kang strength. Kaya ang daming Kristiyano ngayon lupay-pay, daming Kristiyano malungkot, kaya wala silang nararating sa buhay. Wala silang na-accomplish. Wala na silang sigla eh. Ayaw na nilang magpatuloy. Basta tinanggap na nila na kung anong dumating, yun na. Kung anong mangyari, yun ang kalooban ng Lord. Pero sa totoo lang hindi. Pagod na silang lumalaban sa buhay. Bakit? Wala na silang lakas. Bakit wala na silang lakas? Wala na yung joy. Bakit wala na yung joy? Yung level of anointing nag-decrease. So, ganun kahalaga ngayon yung anointing. Ganun kahalaga ngayon yung devotion natin sa Lord kasi yun ang magpapa-increase ng anointing na ibinigay niya sa atin. Kumusta yung anointing sa buhay ninyo? Masasabi niyo yan sa joy na nararanasan ninyo. Kung kayo ay full of joy na talagang nanggagaling sa presence ng Lord, joy na talagang nanggagaling sa kagutuman niyo sa Word of God at kauhawan niyo sa presensya ng Panginoon, yung joy na yan na nararanasan ninyo, yan ang sukatan ng anointing sa buhay ninyo. Kaya kung full of joy kayo ngayon, ibig sabihin, full of anointing kayo. Kung lack of joy kayo, lack of anointing kayo. The oil of joy. Yan, dito sa 1 John chapter 2. Tingnan natin yung mga kahalagaan ng mga anointing na ito, yung kahalagaan ng anointing na ito sa ating buhay. 1 John chapter 2 verse 20 at saka verse 22. 1 John chapter 2 verse 20 at saka verse 22. Sabi niya, sa verse 20 muna, but you have an unction. Yung unction na tinutukoy niya, it's the anointing. No? So, pwede natin sabihin na, but ye have an anointing from the Holy One. So, yung anointing galing sa Panginoon. O, related siya doon sa binasa natin sa 2 Corinthians 1:21 na, He who establishes us with you in Christ and hath anointed us is God. So, galing sa Kanya yung anointing na ito. Ngayon, pag nasa atin yung anointing na ito, sabi niya, and you know all things.
You know all things. Kaya hindi na sinasabing alam na natin lahat, naunawaan na natin lahat. Hindi. Kundi sa bawat bagay, matalas ang discernment mo. Hindi ka basta-basta naloloko ng isang tao. Hindi ka basta-basta nadadala sa mga fake news. Lalo na ngayon, daming fake news. No? So, paalala lang, no? Hindi porket nakita nyo sa Facebook, natag pa kayo, ay paniniwalaan nyo na kaagad. Hindi. Dapat tayo, dapat meron tayong attitude na i-research muna. Kasi hindi tayo bumabase sa testimony lang. Kailangan tayong bumase sa katotohanan. Kasi pag kwento-kwento lang yan, patutuo ng isang tao, which is, importante naman magkaroon tayo ng patutuo. No? Pero kung puro patutuo lang yan, ay kulang. Kulang yan. Dapat may talagang basihan na ito ay totoo. Hindi lang patutuo, kundi ito ay totoo. No? Ilan ba ang nakakarami na naging resulta ng kung ano yung nagpatotoo, yung ginawa na nagpatotoo? Sa kanyang ginawa, ilan ba yung nakakarami? At saka, syempre, hindi natin ibabaliwala yung may mga talagang standard na panuntunan pagdating sa paghahanap ng katotohanan. At hindi natin pwedeng ibaliwala yon. Kailangan siyang dumaan doon sa mga standard principles, standard steps, kung yung isang bagay ay totoo. Okay? So, pag sabi, and you know all things, maging yung mga fake news na ito ay nalalaman natin kung ito ay susundin ba natin o hindi. Kasi ang dami na napahamak sa fake news. Sa totoo lang. May sinend sa akin si Pastora Susan kasi nag-aalanganan sila magpabakuna dahil sa nag-circulate na sulat na yon. Alam niyo, sa totoo lang, sinend na sa akin yung last year. Sinearch ko kaagad. Walang website yung nag-send. Walang website. Pag walang website, isa nang nagpapakita na yan, na yung pinost sa Facebook, sinend sa Messenger, ay fake news yan. Kasi pag hindi fake news yan, may website yan. Kasi pag may website, doon ka makakapagtanong at doon mo mai-report talaga. Pag fake news yan, ayaw nilang sagutin yan. So, dahil doon, sa letter na yon na pinadala kay Pastora Susan na against sa vaccination, dahil sa letter na yon, no, libo-libo ang nangamatay, including pastors and believers na naniwala sa fake news na yan. Hanggang ngayon, marami pa rin naniniwala sa fake news na yan. Hindi alam ng karamihan. Tayo, nabasa natin sa Facebook, akala natin mas naniniwala na nga tayo sa Facebook ngayon kaysa sa Bible. Parang naging Bible na natin ang Facebook. Kasi pag gising natin ng umaga, Facebook imbis na Bible. Pag nagising tayo ng madaling araw, imbis na natin yung Bible natin, i-check natin yung Facebook or Messenger natin. Bago matulog ng gabi, imbis na Bible yung babasahin natin, i-check natin yung Messenger ng Facebook natin. At iba pang mga social media na platform, nag-check pa tayo doon, imbes na yung Bible yung chine-check natin. Nawala na, sa mga ibang Kristiyano, nawala na yung appetite nila sa Bible, nandun na lahat sa social media. Tapos nagtataka sila, bakit wala silang na-accomplish sa buhay. Okay lang yung mga may pagsubok, no? Okay lang yung may mga troubles, okay lang yan. Ang importante, nakakaabante ka ba? Ang importante, naaabot mo ba yung mga pangarap mo? Naaabot mo ba yung mga gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Ayan ang importante. At mahirap yan pag hindi talaga tayo anointed. At alam niyo ngayon, ang daming nagko-confess, lalo na sa Amerika. Amerika, pasaway yan At sa Canada. No? Sa Amerika at sa Canada, no? May mga pastors kayo na nagko-confess sila. No? Dahil kinalaban nila ang bakuna.
Yung mga pastor na ito, nung nagsimulang nag-outbreak sa church nila ang COVID, di nila lang gagawin nila. Yung isa iyak ng iyak, sabi niya, pagod na ako na magburol sa mga kapatiran natin. Pagod na akong makita ang mga kapatiran natin na umiiyak sa kanilang mga family members na namatay dahil sa COVID. Dahil wala silang bakuna. And sabi niya, simula ngayon, magpapabakuna na ako at i-require ko sa ating church na lahat ng members magpabakuna at kung walang bakuna, hindi a-attend sa church. Bakit pa nila hinintay na gano'n ang mangyari? Na-save na sana yung buhay ng mga members nila. Hindi na sana sila nagluksa ng gano'n. Kung noon pa lang, hindi na nila kinontra yung bakuna. Huwag po nating masyadong ni-spiritualize yung bakuna. Dahil walang big deal dyan. Kinukunik natin kasi lagi sa 666. Kinukunik natin lagi sa mga... Wala pa tayo doon. Totoo, magbibigay ng pintuan yan in the future. Kung paano papasukan ng Satanas yung mga ganyang bagay. Pero wala pa yun. Save mo muna yung buhay mo ngayon. Alang-alang sa pinapagawa ng Lord sa'yo, at alang-alang sa pinapagawa ng Lord sa mga anak mo, isave mo muna sila ngayon. Huwag ka munang masyadong nakatutok doon sa 666. Malayo pa yun. Wala ka pa doon. Wala pa yung mark of the beast. At ang dami pang debate yan kung talagang 666 nga. Naniniwala tayo na 666 pero ang daming debate yan. Ang daming mga bagong research tungkol yan. Importante ngayon, babakunahan ka para hindi ka basta-basta maaapektuhan. Kung mag-positive ka man, at least ay imbis na hindi na mabibigla yung katawan mo, hindi na mag-i-struggle, magpo-produce na lang siya kaagad ng panlaban doon sa COVID. O di less struggle. Yung faith mo, gamitin mo na lang yung faith mo, gamitin mo na lang para mayroong supply na dumating. Hindi mag-i-struggle ka pa na lumaban doon sa COVID. Ni-spiritualize natin kasi masyado. May mga importanteng dapat tayong gawin. So, dito sabi pag nasa iyo ang anointing, etong problema. Ang dali nating makuha ng fake news kasi yung anointing talaga wala sa atin. Pero pag nasa iyo yung anointing, madidiscern mo kaagad yan kung fake news. Pag nasa iyo yung anointing, madidiscern mo kung kailangan mo pabakuna o hindi. Ngayon, kung ikaw mag-isa lang, sana sa bahay ninyo, mag-isa ka lang. Wala ka namang asawa, wala ka namang anak na mahahawa sa'yo, o di, pwede kang mag-decide na huwag kang magpabakuna. Wala ka namang mapipirwish yung pamilya. Pero pag hindi ka nagpabakuna, iwasan mong makipag-usap sa mga tao. Dahil sila yung mapipirwisyo mo. Mamuhay ka ng mag-isa, ganun talaga yon. Pero kung gusto mong maging normal na buhay, na nakikipagkwentuhan, di magpabakuna ka. Para at least ay hindi ka madaling ma-infect at hindi ka madaling maka-infect ng iba. Ganun lang yon. Yung nangyayari sa atin ngayon, nilalabanan niyang bakuna, nangyayari na noong yan. Nangyari na noon. Nangyari na noon yan sa smallpox. Grabe yung pandemic na yun. And daming kinontra na bakuna sa time na yun. Anong nangyari? Dahil tuloy-tuloy ang bakuna. Di natalo yung smallpox. Ang daming kumukontra noon sa bakuna sa TB. Grabe yung TB noon. Sa Pilipinas, grabe yung TB. Kaya, hindi ko alam kung hanggang ngayon yun, kapag ikaw ay magmamigrate sa ibang lugar, kailangan mong, tama, meron pa hanggang ngayon. Kasi sila, Arnie, nagpa-test pa sila ng TB. Naggamot pa si Arnie noon, di ba? Kasi ganun grabe yung TB noon. Ano nangyari? Bakit, hindi na nakapurma yung TB? Dahil sa bakuna. Hindi po bago yung kaso natin ngayon. Hindi po bago yung nangyayari ngayon na nilalabanan ng bakuna sa COVID. Ang dami nang nagdaan sa ating kapanahunan, wala pa tayo. Nilalabanan na yung bakuna. Pero dahil sa bakuna, ano nangyari?
O, di natalo yung mga pandemic sa mga nakaraan. Gusto ba nating matalo yung pandemic ngayon? O, hindi sapat yung prayer. Dahil may science. Hindi sapat yung prayer mo, hindi sapat yung faith mo. Kasi kung sapat yan, sa ating kapanahonan ngayon, nabubuhay ang mga great men of God, of men of faith. Nandyan sila Kenneth Copeland, nandyan sila Creflo Dollar, nandyan sila Jesse Duplantis, nandyan sila Benny Hinn. Sa ating kapanahonan ngayon, greatest men of God nabubuhay. Kung sapat ang prayer at faith, bakit may pandemic pa rin ngayon? Samantalang lahat sila nag-i-intercede. Si Kenneth Copeland, lantaran, buong mundo, naka-televise, nire-rebuke ang COVID. Bakit meron pa rin COVID hanggang ngayon? Bakit si Frederick Price, one of the greatest men of God, namatay sa COVID? Kung sapat ang prayer, kung sapat ang faith. Bakit ang daming pastors ngayon na namamatay na because of COVID? Sige nga, sabihin niyo sa akin, i-justify niyo yan. Kung sapat ang prayer at sapat ang faith, bakit mga great men of God naapektuhan sila? Alam mo kung bakit? Hindi mo pwedeng baliwalin ang nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha sa science. Hindi mo pwedeng baliwalahin yan. Kailangan natin ng bakuna. Ganyan tayo nilikha ng Diyos Di ba? Kung nasa yung anointing, you know all things, sabi niya. Bakit simple lang na bagay na ito pinag-aaway-awayan? Ngayon makikita nyo na kung sino yung may anointing sa walang anointing. Yung mga sinasabi yung namatay dahil sa bakuna. Naku, mag-imbestiga kayo, i-trace yung lahat. Bakuna nga ba siya namatay o yung pagiging pasaway niya? Bakuna nga ba siya namatay o hindi lang siya nakasunod sa proper guidelines? Bakuna nga ba ang nakamatay sa kanya o mayroon na siyang dating sakit? Ayan. Sabi sa verse 27, but the anointing which ye have received of Him abides in you. And you need not that any man teach you. Hindi ko naman sasabing hindi natin kailangan ng tao magtuturo sa atin. Kundi may mga area talaga ng ating buhay na kailangan natin pagdesisyonan dahil alam mo yun ang tama as the Spirit is leading you. Na kahit kontra yung tao na nagsasabi sa'yo, hindi mo susundin yung tao kahit gaano siya ka-impluensya, kahit gaano kagaling yung tao na nagsasabi sa'yo, wag. Pero sa'yo, deep inside, alam mo, because you have the anointing on the inside of you. Kung sinasabi sa'yo talaga ng Holy Spirit because you have the anointing, nag-pray ka, nag-devotion ka, yung level of anointing nag-increase, and then sabi ng Lord sa'yo, magpabakuna ka na, anak. Walang masama dyan. Tapos andyan na yung mga pastor na mga religyoso na ini-spiritualize lahat. Ay sister, ay brother, wag ka magpabakuna kasi pag nagpabakuna ka, meron ka ng 666. Pag nagpabakuna ka, magpa-positive ka na. Ada example lang, no? si Elijah. Siya yung naging watcher ko sa hospital. Nasa isang room kami, aircon, isang CR ang gamit namin, isang linggo kami magkasama. Unang araw ng pagpasok namin sa hospital, sabi niya, Papa, ito yung tubig niyo, ito yung tubig ko. Sa akin, dahil daming iniisip na, bakit ako nandito? Ganon na katanungan. Oo, kako, hindi ko naman naiintindihan talaga yung sinasabi niya. So, ano nangyari? Yung baso niya, doon ako mismo uminom. Pagkatapos kong uminom sa baso niya, siyempre, napagod siya ng konti siguro sa pagpiprepare niya doon. Uminom din siya, yung ininuman kong baso niya, yun ang ininuman din niya. Sabi ko, hay, baso mo yan, kako sa kanya. So, may mga time natulog siya, tapos, pag ano ko yung aircon, bumabahing ako, late na para matakpan. Siya tulog siya. Yung nagsa-circulate lang doon sa kwarto na yon. Pero nagpa-swab test siya doon sa hospital mismo, negative. Inulit dito sa Villaflor, negative. And then nagpa-antigen siya, negative. 3 beses nag-negative. Bakunado naman siya. So, anong totoo ngayon?
Yung sabi-sabi lang o yung nangyari mismo sa isang tao. Sa totoo lang kayo, yung mga ayaw magpabakuna, mas natatakot kayo eh. Sa totoo lang, mas natatakot kayo. Natatakot kayo magpabakuna, pero dahil sa wala kayong bakuna, sa totoo lang, natatakot kayo. Dahil alam ninyo, madali kayong mahawa. So, harapin ninyo yung takot ninyo. At piliin ninyo yung mas safe kayo. And having said that, yung nasabi ko nung prior meeting, plano namin kasi talaga at pinag-usapan na namin, Jaja Joshua, na pagandahin itong music room. Dahil gagawin namin talagang church ito na kung saan si Andre yung magpapastor dito. So, isa yun na dahilan kung bakit ako binanatan ng Satanas dahil sa plano na yon. Pero, i-require ng church dito na hindi pwedeng umattend yung mga walang bakuna. Bakit? Kasi para sa kaligtasan ng nakararami. Dahil base sa mga churches nagkaroon ng mga problema sa COVID, malaki talaga ang porsyento na mapahamak ang mga tao dahil sa mga walang bakuna kumpara sa mga may bakuna. Ay, hindi ko sinasabing nasusulat na patakaran. Ang habol lang natin ay yung nakakapag-worship tayo nang hindi tayo nakakapahamak ng kapwa natin. Yung makakapag-worship tayo sa church na hindi tayo ang magiging dahilan ng ikakapahamak ng iba. Kasi nakakahiya yun at nakakakonsensya yun na dahil sa'yo may nahawa, dahil sa'yo may nagkaroon ng ganito, ng ganyan. Kaya para safe ang iba, magpa-schedule na kayo ng bakuna. Magpabakuna na kayo. Kasi talaga dito istriktuhan. Dahil nadala na ako. Kaya mo nandito lang ako sa bahay, nahawa ako. Bakit? Dahil sa mga pumapasok-pasok dito. So sa akin, hindi ko nakuha yung virus sa labas na ipasok ng tao dito. So ganun ang delikado pagka uma-attend ng hindi nagpabakuna. Talagang di mapigilan sa sarili niyo na umattend. Magpabakuna kayo. Magsisisi kayo sa bandang huli pag hindi yung ginawa yan. Okay? Okay. May mga nagko-comment pero hindi ko nababasa. Hindi ko makita pag medyo malayo. Last verse, dahil kulang na tayo ng oras. Sa Zechariah chapter 4, verse 6. Zechariah chapter 4, verse 6. Pero, pinunto ko yung 1 John 2:20-22 na kung talaga nasa yung anointing, malalaman mo ang lahat, madidiscern mo ang lahat, malalaman mo kung ano ang magiging decision mo. Yan ang advantage. So, kung lumalaki, tumataas yung level ng anointing, mas nakakatiyak ka sa mga gagawin mong desisyon. Sa mga hindi talaga alam kung anong pagdidesisyonan sa buhay, sa love life, sa negosyo, sa trabaho, sa career, sa kung anong kurso ang kukunin, yung mga nalilito, iyan ay sign na ang level of your anointing ay nag-decrease na. Yung mga hindi alam gagawin sa buhay, sign yan na nag-decrease na yung level of anointing. So, i-increase natin yun. Zechariah 4:6. Dito tayo magtatapos. Ang sabi niya, Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Not by might, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, pisikal, nor by power, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang tao. Kung siya man ay nasa pwesto, may kapangyarihan siya. Hindi. But by my spirit, says the Lord. Ngayon, pumili kayo ngayon ng inyong tatahakin at kung papaano niya ito tutuparin. Through your physical strength,
Through your mental strength? Through your connection sa politics? Or through the anointing of the Holy Spirit? Kayo magdedesisyon yan. Paano mo i-accomplish ang isang bagay? Ako sa inyo, sinabi na ng Bible, it's not by might, it's not by power, but by the Spirit, but by the anointing of the Holy Spirit, says the Lord. Tayo natin mag-pray. Father God, salamat po sa inyo pong mga salita na aming napagbulay-bulayan, na aming napag-aralan sa umagang ito. Danayan ko this ng mga salita po ninyo, mga scripture verses na binasa namin, ay muli nilang balik-balikan ng sa ganon. Maging malinaw sa kanila lahat ang aming mga pinag-aralan. At sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, magkaroon sila ng kapayapaan kung paano nila ito pagdidesisyonan. Tulungan po ninyo ang bawat isa kung paano mag-increase yung anointing sa kanilang buhay na sa kanila hindi po sila mahirapang magdesisyon at hindi sila mag-struggle ng gusto kung paano nila marating yung mga pinapagawa po ninyo sa kanila. Paano nila marating yung katuparan ng lahat ng mga ipinangako po ninyo sa kanilang buhay. At tulungan niyo, O Diyos, ang bawat isa na mapabalik yung mataas na level ng anointing sa kanilang buhay. Nang sa ganoon, sila mag-overflow ng joy. Dahil yung joy na ito ang siyang nagbibigay sa kanila ng sigla. Yung joy na ito siyang nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Nang sa ganoon, masustentuhan yung kanilang pagpunta tungo doon sa katuparan ng mga nais mo mangyayari sa kanilang buhay. Pinupuri ka namin ni Diyos at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you sa inyong pakikinig and you're blessed.